heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon, and our hands have handled of the word of life. For the life was manifested, and we have seen it, and bear witness, and shows unto you that eternal life which was with the Father, and was manifested unto us. That which we have seen and heard declare we unto you, that ye also may have fellowship with us. And truly our fellowship is with the Father, and with his Son, Jesus Christ. And these things write we unto you, that your joy may be full. This then is our message which we have heard of him, and declare unto you, that God is light, and in him is no darkness at all. If we say that we have fellowship with him, and walk in darkness, we lie and do not the truth. But if we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ, his Son, cleanseth us from all sin. If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. If we say that we have not sinned, we make him a liar, and his word is not in us. Lahat po ng may Tagalog, sabay-sabay. Ready? Begin. Kami sa inyo, tungkol sa Kanya, na sa simula pa'y siya na. Ang salitang nagbibigay buhay, siya ay aming narinig at nakita, napagmasdan at nahawakan. Nahayag ang buhay na ito, nakita namin siya at pinapatotohanan namin at ipinapangaral sa inyo ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama at nahayag sa amin. Ipinapahayag nga namin sa inyo ang aming mga nakita at narinig upang makasama kayo sa aming pakikisa sa Ama at sa Kanyang anak na si Jesucristo. Sinusulat namin ito upang malubos ang aming kagalakan. Ito ang aming narinig sa Kanyang anak at ipinapahayag naman namin sa inyo. Ang Diyos ay liwanag at walang anumang kadiliman sa Kanya. Kung sinasabi nating tayo'y may pagkakaisa sa Kanya, ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay ayon sa katotohanan. Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, gaya niya na nasa liwanag, tayo'y nagkakaisa at ang lahat ng ating kasalanan ay nalilinis ng dugo ni Jesus na Kanyang anak. Kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Subalit kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Kung sinasabi nating hindi tayo nagkasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang Kanyang salita. Ay manalangin. Naman naming Diyos, salamat po Ama sa pagkabasa po ng banal na salita. Dalangin po namin Panginoon sa oras na ito. Samahan niyo po kami. Humingi po kami ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Linisin niyo nga po kami upang sa ganon, maliwanag po namin maintindihan ang iyong salita at dumating kami sa punto na aming buhay na isusuko po namin na katigasan ng aming mga ulo at susunod po kami sang-ayon sa panuntunan sa pamamagitan ng banal na salita. Dalangin ko po, Panginoon, na ngayong gabing ito, wala pong ibang maitaas kundi ang dakilang pangalan. Ito po ang aming dalangin at samo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Bari po tayong opo. The bond that makes fellowship strong. The bond that make fellowship strong. Now, maraming beses na po natin pinag-usapan ang salitang fellowship. Pero sa pagkakataong ito, nais kong tignan ninyo at tunghayan ninyo ang mga sinasabi ni Apostle John because Apostle John is a different kind of writer. Okay? Malayong-malayo siya kay Pablo at malayong-malayo siya kay Pedro. Iba rin naman ang strategy niya kay James. John is the apostle of the Lord Jesus Christ. So meaning, kung meron mang bagay na dapat nating matutunan kay John is
the relationship that he has for Christ. Or the relationship he have for Christ. Kasi hanggang sa punto ng kanyang buhay, it maintains the kind of closeness na meron siya sa ating Panginoon. You see, hindi lamang napahayag ang Panginoon sa buhay ni Juan, kundi nakikita rin naman ito ang sariling pamumuhay. Okay pa ba yung mic natin? Okay pa naman. Okay. So, sabi ko po kanina, lalo na nung sinulat niya po yung Book of Revelation, the purpose is mailayo siya sa kaisipan na kapag nasa ibang lugar siya at malayo siya sa gawain, malalayo yung isip niya sa Panginoon. Pero hindi alam ng kaaway, mas lalo siyang napalapit sa Panginoon. That is why in the Isle of Patmos, okay, sa island ng Patmos, doon siya tinapon. Doon siya in exile. Okay? Pero baliktad yung nangyari. Mas napalapit siya sa Panginoon and he had the vision of heaven. Amen? So, your desire to be with God ay hindi yung nakalimit doon sa lugar. Kaya huwag niyo sasabihin, para bang, alam mo, pangit ang lugar namin, dami makasalanan, para itong Sodoma at Gomorrah, it doesn't matter. Kapag sinabi ng Diyos, huwag kang aalis dyan, huwag kang aalis dyan. Bakit? Gusto ng Panginoon na magliwanag ka dyan. In fact, those are the words na laging evident kapag merong writing si John. Okay? Yung salitang life, yung salitang light, makikita lagi yan sa sulat niya. Kaya hindi nakapagtataka, the letter of 1 John, walang duda, ang sumulat ay si Apostle John. So lagi ko nga rin po nababanggit, kung meron man dapat makakaintindi ng fellowship, sino yan? Ang ating pong disciple, ang disciple ng Panginoon, wala pong iba kundi sa Apostle John. Because to the last minute, bagamang umalis silang lahat, okay, but in the moment of, alam yan, in the cross, isa lamang yung apostle na present doon. Sino yun? Si John lamang po. Amen? He's not perfect, but, somehow, makikita po natin, napatunayan sa buhay niya, talagang minahal siya ng Panginoon at minahal niya rin naman ang Panginoon. Now, dito po sa pagkakataong ito, kung bakit po nating napili na pag-usapan ang fellowship, it is important for the church to have a genuine fellowship. Amen? I don't know to you, but again, sabi ko nga, anumang bagay na totoo, anumang bagay na urig, anumang bagay na genuine, tumatagal. Anumang bagay na totoo, nagbubunga. Amen? Kung meron kang totoong mangga, anong bunga niya? Mangga. Kung meron kang peking mangga, anong bunga niya? Wala. Very good. Kala ko peking mangga. Oo. Wala. Okay, sapagkat ang peke, walang bunga yan. Ganon din sa mananampalataya. Diba? Ang tunay na mananampalataya, may bunga. And if we're going to talk about fruit, diba? It is the fruit of what? Changed life, binagong buhay. Lagi yon, it's always evident sa isang mananampalataya. In fact, hindi yan tumitigil hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Some way or another, we're being changed by God from glory to glory. May nababago sa atin. Kaya matakot po kayo na kung sa buhay bilang isang mananampalataya, wala nababago sa atin. Because of our relationship to Christ, He is the light, He is the life. Therefore, nakikita natin ng malinaw kasi ang ilaw natin ang Panginoon. Amen? Nakikita ng maliwanag yung ebidensya ng bunga sapagkat ang Kristo ang ating buhay. He is the one that giveth us what? Nutrients. Kaya nga ano description ng Panginoon? Ano sabi ng Panginoon? Abide in me and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself except, ano sabi doon? It abides in the vine. Sabi ng John chapter 15. Hindi tayo magbubunga. In fact, hindi tayo mabubuhay nang malayo tayo sa Panginoon. I know there's struggle, but you cannot live apart from Christ. The word abide, it means you cannot live without. So pag sinabi nating abide in Jesus, you cannot live without Jesus. Pag sinabi nating if the fish abides in the water, the fish cannot live outside of the water. Ganun din ang Kristiyano. Hindi tayo makakapamunga, hindi tayo mabubuhay. Alam mo yun, our existence is just, alam mo yun, the purpose, wala lang, you exist but you don't live. Maraming ganun eh. They just exist. Pag sinabi existing, wala lang, andyan ka lang. Alam mo yun, parang walang pinagkaiba sa gagamba, andyan, at least yung gagamba, kahit paano, gumagawa ng sapot.
Pagka nakakainis minsan, linis ka ng linis, pero at least may ginagawa siya. Pero isang mananampalataya, na alam mo yun, he just exists. It's nothing. Wala. Kaya panay ang paalala natin sa mga mananampalataya na kapag totoo ang ating relasyon sa Panginoon, nagpapatuloy. Papatuloy. Patuloy at hindi papatay-patay. That's two different words. Tuloy po natin. So when we talk about fellowship, it comes from the word koinonia. Nag-Greek si pastor. Ano naman pakialam nyo doon? Ang salitang yon, ang ibig sabihin nun, it means partnership. Meron din pwede sabihin nating friendship. Or pwede rin natin sabihin communion. Those words are important in a fellowship. Dahil sabi ko nga, those very words are fellowship. Pag sinabi nating partnership, it means it needs your participation. Walang fellowship pag hindi ka nag-a-attend ng gawain. Walang kwenta yon. Walang fellowship doon. Amen? Amen po ba? Ulitin ko ha. Pag sinabing fellowship, it means participation. Kabahagi. Kung kabahagi ka ni Kristo, dapat kabahagi ka rin sa kanyang itinatag, sa kanyang pamilya, which is the church. So when we talk about fellowship, mga kapatid, partnership, so meaning dapat merong participation. Alright? Hindi pwedeng andyan ka lang. You exist. No. You don't just exist. Dapat gumagalaw ka din. Walang pinagkaiba yan sa isang bangka. Lalo na kung purpose ng bangka na yun is manalo sa isang laban, sa isang boat race, lahat doon sumasagwan. Alright? So kapag ang isang, alam mo yun, member of that boat, iilan lang yung nagsasagwan, ang hirap gumalaw ng bangka. Tama? Ito yung worst. Sumasagwan lahat, tapos yung isa sumasagwan, kaso pabaliktad yung sagwan. Nagets niyo? Halimbawa, yung nasa kanan, sagwan nila pasulong. Tapos yung kabila, sagwan nila paatras. Sige nga, ano mangyayari? Paikot-ikot lang kayo. Kasi pag ganun yung isa tapos yung isa pag ganun. So tendency, umiikot ka lang. Nagigets niyo? Now, in fellowship, that analogy is important. Okay? So mahalaga na, okay, kabahagi ka, you are part of the fellowship, and at the same time, you participate. Hindi kasi pwede na para bang bench warmer ka lang. That is not the church, mga kapatid, mga minamahal. Right? So, mahaba pa yung definition Pangalawa, when we talk about fellowship, it means friendship. Siguro that is the closest one na alam natin, mga kapatid, mga minamahal. Kaya nga paalala ng Panginoon, you should not have fellowship with the world. Kasi alam mo yan, friendship of this world, sabi ng Bible, sabi ng 1 John din, is enmity with God. Pakikipaglaban, pakikipaggalit sa Diyos. Bakit nga ba galit ang Diyos sa sanlibutan? Ano nga bang sanlibutan ang tinutukoy dyan? Hindi tinutukoy dito yung physical world, but rather we are talking the system. Yung sistema ng sanlibutan. And the system of the world is pinamamahalaan, pinamumunuan, kasi it's a negative one Kung meron man siya pamumuno, si Satanas, yun. Bakit? Ang pamumuno ni Satanas sa sanlibutan ay pakikipaglaban, pakikipag-alit kanino? Sa Diyos. So if we are into the system na hindi mo nalalaman, hindi ka nagiging matagumpay sa fellowship. Nagigets niyo? What is the system of the world? Anything that has to do, alam mo yan, with the galaw of this world. Ano yung galaw-galaw, pastor? Ako, dami niyan. Barkada or any influence that can change your mind, na pwede magpabago na yung paglakad, pananamit, pananalita, everything. Amen? Hindi ka naman kayang baguhin ng pera Pero yung sistema na pag-iisip ng sanlibutan patungkol sa pera, yun yung sisira sa iyo. Hindi masama ang magtapos, pero yung sistema ng mundo na binabago, na alam mo yan, kinakailangan magtapos ka para at least kahit paano may say ka sa bawat bagay, even in the church, is a wrong notion. It's a wrong idea. Hindi ibig sabihin na mayaman ka at matalino ka, alam mo yun, nilalagay ka na sa posisyon sa church. Maraming ganyan ngayon.
You see, when we talk about fellowship, again, we're not just talking about, alam mo yan, having a literal friend. Okay? So meaning to say, we are having what? A moral support. A spiritual support in which nagpapalakasan po tayo. So if a fellowship, hindi siya nagkakaroon ng palakasan, it's not fellowship at all. It's not koinonia. Sigurado kayo na may palakasan tayo sa fellowship? If you understand that the fellowship is, one of the purpose is edification, tama? Pagpapalakas, pagpapaalalahanan. Pansinin mo yung mga salitang ginagamit mo kapag kasama mo mga body of Christ. Are you really talking about godly stuff or worldly stuff? Medyo nakakalungkot ang sistema ngayon kasi karamihan ng kilala ko sa mga churches, when they introduce their ministry, para bang, alam mo, kagaya ng mundo. Usong-usong ngayon, kantate. Alam mo yung mga commercials sa FB, na para bang merong video na unggoy na umiikot, tapos kunwari malalaglag, tapos lalabas yung Christian, nag-i-invite sila about their kantata. May mga ganun eh. O di kaya nagbabike, bigla siyang nabangga, meron siyang Christian, biglang tatalon, tapos meron siyang poster. Just like the world. Even though sabi ko nga, they can catch the attention. Okay, I'm not saying na mali po yun, pero sabi ko nga, maging maingat po tayo. Because again, ang sistema ng mundo ay sadyang mapandaraya. Kaya di nakapagtataka, when you invite them, they expect what? Entertainment. So kapag hindi na-meet yung expectation of entertainment, because you are there not to be entertained, but most importantly, for you to understand, sino nga ba itong Diyos na to? Then the church misses the point. Now, ganun din po sa fellowship. If our fellowship, alam mo yan, it doesn't mean, it doesn't meet, okay? Hindi siya lumelevel doon sa pamantayan ng Diyos, we fail the idea of koinonia. Pangatlo, one of the definition of fellowship is communion. Okay, minsan alam natin communion, no? Yung kakain ng tinapay. Diba? Nung Katoliko pa tayo, pag communion, tinapay. Tapos yung pari lang iinom. Madaya yung pari, ano? Laki-laki na abulo yun, laki na binayad mo. Parang gano'n yung idea. Nagbayad ako ng malaki, tapos gano'n yung idea. Ewan ko lang kung ngayon naging baptist na kayo, kung gano'n yung konsepto ninyo. Diba? But somehow, at least, alam mo yan, you should understand when we talk about fellowship, it's communion. Ibig sabihin ng communion, hindi lang kakain tayong magkasama. May pag-uusapan tayo. There is a purpose. Now that you are in Christ, ngayon na sa Panginoon na tayo, our fellowship has a purpose. And the purpose is to glorify Him. And if that purpose, it doesn't, alam mo yan, the church doesn't meet that, hindi yan natutugunan, again, it will fail. Kaya hindi nakapagtataka, karamihan sa mga fellowship po natin ngayon, hindi siya nakapagpapalakas. Ano po nangyayari? Ini-entertain ang bawat tao. Is there something wrong about entertainment? In some ways, we can say yes and we can say no. Pero sabi ko nga, hindi yun ang importante kasi masyado kasi siyang egocentric, sabihin na natin. It's all about you. Ano pa ba ang pwede nating sabihin natin man-centered? Anthropocentric, sabihin natin. From the word anthropos, meaning man. Okay? So ngayon, ano nga ba yung gusto nating maintindihan? You must remember that fellowship is ordained by God in edifying every believer. Okay? So, ganun, binigyan ko lang ng simple definition. Meaning to say, ang Diyos ang nagtalaga. So, kung hindi ka marunong makipag-fellowship, again, hindi natutuwa ang Panginoon. Kasi inilagay yan ng Panginoon kasi meron layunin to edify every believer. Remember, our fellowship to God, the purpose is the glorification of God, and the fellowship of the believer is what? Edification. Glorification, edification. If you're glorifying God, you should learn how to what? Edify one another. Palakasan. And palakasan, it's so broad. Okay? Depende yan eh. Lalo na kapag sinasabi po natin sa discipleship. Alam ba,
if you are walking towards God, in edification, it needs encouragement. Kailangan na. Amen? Ngayon, if our fellowship, yung kasama mo, they're not working towards God, they're walking on the other way, kailangan dun, reminder. Amen? Yung minsan kinakailangan natin matutunan. Alamin kung tama ba yung lakad natin. Ngayon, kapag nasa church ka at hindi tama ang paglakad mo, tandaan mo to ha, tatamaan ka talaga. Expect mo na yon. Hindi nga, mali nga yung paglakad, tapos gusto mo, natutuwa lahat sa'yo, ano ka? Hindi pwede yun. Kaya kung gusto mong malian lang mo, pero natutuwa sa'yo, lipat ka na ibang church, kasi maraming ganun ngayon. Pero yung biblical church, yung godly church, hindi siya dapat natutuwa sa maling paglakad. Kakabasa lang natin eh. Lalo na, pabalik yung paglakad. In short, papalayo yung paglakad. Marami tayo kasi paglakad eh. Sa Panginoon, maling paglakad. Maling paglakad, binito say, medyo naiba ka ng landas. Okay, meron pagkakataon na sa isip mo tama, pero mali eh. Mas lalo na kung papalayo sa Diyos. Amen? So our fellowship is with the Father muna. Bago yung maging maayos yung, alam mo yun, koinonia. Diba? Kasi nga ho, okay, ano maintindihan natin? Number one, when we talk about fellowship, we are being reminded of who God is. That is number one. Alright? Alalahanin nyo to ha. Pag sinabi natin fellowship, it's not about you. It's not about me. First, it's all about God muna. Kasi nagkakaroon lang ng sense ang ating fellowship kung meron tayong fellowship sa Panginoon. Maliwanag po ba? We have nothing to talk about except God. Bakit naman, Pastor? Una sa lahat, magkakaiba tayo ng isip, magkakaiba tayo ng ugali, magkakaiba tayo ng gusto, magkakaiba tayo ng trip, magkakaiba tayo ng topak. Pastor, may topak ka madalas. Kayo, meron? Sa biyaya lang ng Panginoon, kaya kung bakit minsan parang di halata. Alam mo ba yan? Alam mo na may mga, alam yan? Ewan ko lang ha, kaya pala totoo yung sinasabi dito eh. Diba? Tingnan natin ha. If we say that we have not sinned, we make Him a liar and His word is not in us. Dapat alam mo yung sarili mo. Suplana ka, dita ka, bruha ka. Alam mo yan? Parang puro babae, Pastor. Maldito ka, bruho ka. Salbahe ka, mapambuli ka, mapamwisit ka. Kilala mo yung sarili mo. Tigas ang ulo mo, tamad ka. Pero dahil sa biyaya ng Panginoon, nagpupumilit po tayo na maging maayos ang ating paglakad. Sabi mo sa katabi mo, magpumilit ka ha? Karamihan kasi lahat marupok eh. Pag natukso, bigay ka agad. Marupok ba kayo? Madalas? Suko na kay Lord. Amen? So you see, when we talk about fellowship, again, we are being reminded of God. Tingnan po natin verse 3. Sabi dito, ganito, that which we have seen and heard declare, seen and heard, declare we unto you. Okay? That also may have fellowship with us. And truly our fellowship is with, sabi diyan, the Father and with His Son, Jesus Christ. Ang ganda ng sinabi diyan. Bakit sila nagkakaroon ng fellowship? Kasi nga, naging witness sila. Nasaksihan nila. Panginoon, nakita nila. Di ba? It means they have the connection to God. Because again, we cannot have a proper and genuine fellowship, hindi nagiging tunay, hindi nagiging dalisay, ang ating pakikipagkapwa, wala kasing eksaktong word ng fellowship eh, pero gamitin natin pakikipagkapwa, hindi siya nagiging maayos at dalisay kung wala po tayo proper connection sa Panginoon. Yan o, lagay mo nga sa Filipino, sa Tagalog. Sabi dito, ganito, ipinapahayag nga namin sa inyo ang aming narinig. Sino yun? Ang Panginoon. Right? Fellowship plus discipleship. Sila yung mas nakakatanda, sila yung unang witness. Kung ano yung nasaksiyan, narinig, pasa.
So, ibig sabihin ng fellowship kasi, hindi tipong, nauna kami ha, senior nyo kami. Hindi ganun eh. But because when we talk about discipleship, again, we are being introduced not in a activity, but to a person. Gets? Para mas malinaw ito. Magkaiba kasi ang mentorship at discipleship. Mentorship, tinetrain mo isang tao to do something. Discipleship, you are training a person to be the other person. Tinetrain nyo ang taong ito, hindi para maging kagaya ko, kundi maging kagaya ng Panginoon. Amen. Amen. Naalala ko yung preaching ng isang pastor, sabi niya, bakit kayo gano'n mga Kristiyano? Ha? Lalo ka na, pastor, sabi niya gano'n, sabi doon sa pastor. Tignan mo yung miyembro mo. Sabi niya, ano siya, ngayon umiinom siya. Kaya ba yung Kristiyano? Ano sabi ng pastor? Alam mo, tama ka eh. Miyembro ko yan. Kasi kung miyembro ng Panginoon yan, higing ganyan yan. Kung bakit yan? Kasi miyembro ko yan. Nagets niya? Tama nga. Ini-disciple na hindi para maging kagaya natin. Maging kagaya ng Panginoon. Tama yun, mga kapatid. May tama yun pala, by the way. Pero nagigets yung idea. Okay? In a broader sense, mga kapatid, we are being used by God, ginagamit tayo ng Panginoon, para madisipulo natin sila, kanino? Sa Panginoon. Well, hindi rin naman din natin mailala yung ating sarili kasi ikaw yung mismo ginagamit ng Panginoon eh. So dapat maging example ka. Pero sa mga dinidisciple, dapat maintindihan nila na dinidisciple sila hindi para maging, alam mo yan, ma-please yung ibang tao o maging kagaya natin, kundi dinidisciple natin sila para maging kamukha ng Panginoon. To be more Christ-like. The source of life, the source of hope, and the source of joy. Amen. Salamat sa Panginoon, ano? Hindi ko kayo disciple. Disciple kayo ng Panginoon. Pag gumawa kayo ng kalokohan, disciple ko kayo. Okay? Amen? Parang nakakatakot yung statement na yun. So we are being reminded of who God is. So dito pinaalala kasi nila eh. Tama? Pinaalala dyan. Sabi ng verse 4, and these things, write we unto you that your joy may be full. This is point number 2. Okay? Number 2 is we are being reminded that there are records or writings for us to have a complete joy. Ulitin ko, we are being reminded that there are writings or yung record na tinatawag for us, para sa atin, to have a complete joy. Alright? So bakit nagkakaroon tayo ng fellowship? Nagkakaroon tayo paalalahanan ng Word of God. Ang purpose po natin, hindi para magkaroon ng enjoyment lang in a sense. Hindi yon. Kundi makita natin yung record, makita natin yung writing. Kasi sabi dyan, and these things write we unto you. Parang Bombay, this writing, we unto you. Ganun ang tono. Pero dito, sabi dyan, di ba, that your joy, ang sabi dyan, may be what? Full. Our joy, hindi siya naka-level dun sa enjoyment na pangmundo. But our joy, nagiging full siya kasi nga, dun sa point number 1, nakikilala natin ang Panginoon. At nagkakaroon tayo ng fellowship and being reminded of the Word of God. So, patay tayo dyan kapag hindi natin alam ang salita ng Panginoon. Amen. Amen po ba? The Word of God is important. Just like many other definition, kagaya ng mga ilang definition, madalas, ang pagkakaalam lang nila sa salita ng Diyos, alam yan, Christian accessory. The Bible is not a Christian accessory. The Bible is our life support. Ulitin ko yung statement. The Bible, in Christianity, the Bible is not a Christian accessory. The Bible is our life support. Ano pinagkaiba ng dalawa? Yung accessory kasi, para bang it's a display. Tama?
Christian ako Hindi ganun eh. Pag sinabi nating Bible, it's our life support. Hindi ka mabubuhay na wala ang salita ng Diyos. And that is in accordance in Matthew chapter 4, verse 4. Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng Diyos. Amen. Tapos iniiwan mo lang yung Bible mo dyan, no? Wow! Pag-pray niyo ako bukas, meron po akong speaking engagement. And these are the things na itatakil. Basic kasi napakahalaga niyan eh. Alam mo yun? If the Word of God ay walang influence, if the Bible has a little to no influence in your life, the Bible is useless. Tama? Based on utility na tinatawag. Pero by definition kasi, alam mo mahalaga ang Bible? Maraming dugo ang dumanak para lamang makumpleto kung ano man yung hawak-hawak nyo ngayon. Tapos, alam mo yan, binabaliwala nyo lang. Tomorrow, I will challenge them. But, before I challenge them, I challenge you. Kung ang Bible ninyo, libre lang, at wala kang paglago na maisip na bumili ng quality Bible. Kasi nga maraming kabataan ngayon, maraming tao, and even pastors, kung tatanungin mo kung yung magandang Bible, iisa lang lahat ang sasabihin. Ba't mo gusto yung Bible na yan? Kasi maliit at madaling dalhin. Toinks. Kaya kung mas mahal, challenge yun, in fact. Kung mas mahal ang cellphone nyo kaysa sa Bible niyo, yari tayo dyan. Parang absurd, no? Palagay nyo. Pero ganito kasi yan. Cellphone, mahal. Bible, mura. The Bible says, heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Tapos, yung cellphone mo, actually, wag na sa presyo yung attitude na lang. Pag naiwan mo yung cellphone mo, buong buhay mo nagugulo, buong barangay, buong tahanan, cellphone ko! Tapos Bible, bure mo na next week namin, mamawala. Alang nga panakawan, di panakawan, maligtas la. Ganun minsan Naintindihan niyo yun? How about, I know, we're not a King James onlys. Pero, kung sa paglago ninyo, ang Bible na meron ka ay hindi mo man lang pinag-ipunan to the point na talaga magiging kayamanan. Kayamanan in a sense yung physical Dahil mahal siya, hindi mo siya iiwan. Meron Bible na worth 15 to 20,000 Pero masyado na yon. But the point is, alam mo yan, meron kang Bible na talagang based on utility, paggamit, mamahalin mo siya to the point na, alam mo yan, yung ang tawag dito, backbone ng Bible, doble ang kapal kasi nga kakabukas. Sana may makita tayong ganung Bible, Tapos tad-tad siya ng notes. Because your attitude towards God's Word, alam mo yan, talagang napakahalaga niya. Amen po ba? Bible pa lang yan. How about prayer? Amen? Now, bakit ko sinasabi itong mga bagay na ito? Dapat sa fellowship na pag-uusapan natin yan. Yan, nag-usap na ba? Pati nga ng Bible mo. Ano yung paborito mong verse dito? Yan, nagtanong na ba ng ganun sa inyo? Kasi minsan, we have talk, engaged in speaking one to another, every topic under the sun except for godly stuff. Diba? Ano yung usong damit? Sino yung bagong K-pop? Ano yung bagong music? May soda pop, pop. Mga ganun pa yun. Pero pagdating sa God's stuff, we always fail. It's just a reminder
Pwede yun namang hindi gawin eh. Sa totoo lang. Pero kung gusto nating matuwa ang Panginoon in the realm of a genuine fellowship, dapat yung mga topic na yun natin nakikita. Yung tipong nag-uusap lang kayo about problem. Alam mo yan? You console, you confess one to another. Hahantong niyo sa ngayon sa prayer. O sige, pag-pray kita. Baka ta. Ala ko mga asap kayo kapag pag-pray na ka muna eh. O di kaya magpupush through siya into a ministry. Talaga? Sige, so panda kang matakay kayo, baka ta akilala kay mamo. Di ba? Baka ta, alam mo yan, mas magaang ang pagpapaalam mo sa kanya kasi nga kilala niya yung mga taong kasama niya. Minsan kaya hindi pinapayagan itong mga taong ito kasi nga hindi kilala yung mga taong nakakasama. Unlike na kasi dati mga unbeliever, kahit mga manginginom pa yan, tiwala eh. Ngayon Kristiyano ka na, baliktad. So bakit hindi natin ibahin ang realm of, alam mo yan, engagement sa mga taong hindi nananampalataya sa Panginoon? Kasi again, sabi ko nga, we always fail to define Christian stuff. And that includes fellowship. Ang ganda ng, again, pagsasama ng mga mananampalataya, pag ang Diyos ang lagi na itataas. Alam naman ng lahat yun eh. Ang problema, alam nyo kung ano? Application. That is why God's Word is important. Ito yun eh. The record that they have in Christ. Alam mo, ito yung ginawa namin nung kasama yung Lord. Yung mga naunang alagad, mga naunang disciple. Hanggang tumagal, nagpasa-pasa. So, dahil yung iba, di naman talaga nila nakasama ang Panginoon, you experience sila nang dahil sa pananampalataya sa Panginoon. Ano yun, yung mga forefathers natin, mga church fathers natin, alam mo yun, ano kakwento nila? Alam mo tong balat kong to? Okay, kung bakit ganyan yan? Okay, so nung pinapangaral ko ang Panginoon, balak nila akong balatan ng buhay. Nakatakas na ako sa biyaya ng Panginoon. Ang ganang testimony. O di kaya, may bago nakakilala sa Panginoon because of the fellowship. They understand bakit sila naninindigan sa pananampalataya. Kasi nanood siya doon sa Colosseum. Okay? Sa mga Roman gladiators, torturing Christians. Okay? Yung mga Kristiyano, at sula urgo ketang libutad, mga dila, kabang reng leon, alam mo, inaatake sila. Alam mo, atake ka na napakalaking leon. But instead na magreklamo sila, ando doon sila, nagpupuri sa Panginoon. So sabi siguro nung nagte-testify, alam mo, nakita ko yun. Alam mo yan, nagtanong ako sa sarili ko, ano meron sila na wala ako? Bakit parang, oo, I'm existing, but I'm not living. Not unlike these people, mamamatay na sila, pero meron silang peace, meron silang joy. That is what fellowship is. Amen? Pangatlo, na makakita po natin dyan, we're being reminded that we should walk faithfully or honestly. Okay? Sabi sa verse 6, ganito, if we say that we have fellowship with Him and walk in darkness, ano sabi dyan? We lie and do not the truth. Alam mo, napakahalaga niyan. Di ba? Anong sabi in the book of John, chapter 14? Paano pinakilala ni John si Jesus Christ? John chapter 14, verse 6. And Jesus said, I am the way, the truth. So if you're walking in Christ or with Christ, dapat lumalakad ka sa katotohanan. Hindi ka double agent. Hindi ka dapat, alam mo yan, you're living in a double standard life. Mabait ka sa harapan ni pastor, mabait ka sa harapan ng mga Kristiyano, pero pagdating sa school, iba ka na. Nagmumura ka. Tapos ang sasabihin mo, iba yung church. Matindi. May nagsabi ho nun. Sa fellowship namin sa mga people, alam ko may nagsabi nun eh. Tataka daw sa Baptist pa ang sabi. Baptist. Hindi ako naniniwala sa Baptist. Sorry. Naniniwala ako kay Kristo. Sa Baptist, pinakilala. Oo, salamat sa Baptist. Pero, ang naitataas dapat, hindi ang Baptist, kundi ang Panginoon. Okay? Anyhow, so setting aside all of that, so sabi nga natin, we're being reminded that we should walk honestly. So ang sabi dyan, kapag di natin ginagawa, if we have fellowship with one another and walk in darkness, ano yung sabihin nun? Again, isa sa palatandaan, sino si Kristo? He is the light. Sabi ng Panginoon, I am the light of the world.
He that, alam mo yan, walk with me shall never walk in darkness. Hindi nalalakad sa kadiliman. Kasi mundo natin punong-puno ng kadiliman. We lie, and sabi dyan, and do not the truth. Tapos sabi sa verse 7, but if we walk in the light, so kabaliktaran, it mirrored. Ang sabi dyan, as He is in the light, ano sabi dyan? We have fellowship. Nagigets po ba ang implication ng verse na ito? So kung meron kang kapwa mananampalataya at alam mo na hindi siya lumalakad ng tama, have no fellowship with that person. Kasi ang sabi dyan, no? Diba? Kapag lumalakad sa liwanag, kagaya ni Kristo na nasa liwanag, doon pa lang tayo may fellowship. So mali sabihin nyo, are we going to judge them? Yes! Parang Matthew 7:7, mali ho yun, ha? Amen? Tignan nga natin. Matthew 7:1 yata yun. Maraming ginagamit tong verse na to, mali eh. Mali nila ginagamit to. 7:1. Sabi dyan, judge not that ye be not judged. Huwag kang husga para hindi ka husgahan. Mali ito. Sa mga nag-i-interpret na para bang do not judge. Kasi kung susundin nyo pababa, okay? Kasi sabi dyan, for with what judgment ye judge, ye shall be judged. And with what measure ye meet, it shall be measured to you again. Okay? And why beholdest thou the mote that is in thy brother's eye, but considerest not the beam that is in thine own eye? Kita niyo exaggeration? Sabi ng Panginoon, bakit mo nusgahan siya? Tapos, alam mo yun, nakikita mo yung muta niya, pero yung nasa mata mo, troso. That's the literal translation. Exaggeration yun. Imagine mo, muta, gabuhangin lang. Tapos sabi ng Panginoon, sa'yo, troso. Di ba? Sa mga hypocrites po ito. Okay? Or how wilt thou say to thy brother, let me pull out of thy mote out of thine eye, and behold, a beam is in thine own eye. Thou hypocrite. Yan ang sabi ng Panginoon. First, cast out the beam out of thine own eye, and then thou shalt see clearly, take note ha, to cast out the mote out of thy brother's eye. Hindi sinabi ng Panginoon na huwag kang mag-judge. Ang sinasabi ng Panginoon, you should have a right judgment. Amen. Amen. Mahalaga ito mga kapatid. Kasi sa ating po paglakad bilang isang mananampalataya, marami pwede mag-claim na Christian. And even in the Christian community, may mga pagkakataon that there are certain battles na kinakailangan mapagtagumpayan. Ngayon, kung merong kapatid na may pinagdadaanan, you pray for one another. Pero kapag may kapatid na wala man lamang, alam mo yun, eagerness or somehow sensitivity na para bang, alam mo yun, mapagtagumpayan yung kasalanan na pinagdadaanan niya, make no fellowship with that person. Kasi nga, a wrong influence can destroy you. Amen? So, that is important mga kapatid. So, kaya sabi ko nga, kung ang ating pong fellowship ay lumalakad tayo ng may kalinisan, hindi dahil sa iyo, ha? Kasi hindi naman tayo pwede maging malinis ng sarili lang natin, nang dahil sa Panginoon. So, that is the bond that makes fellowship strong. Now, ang tanong ganito, sa ating po bang fellowship, talaga bang are we eager to push one another to be closer to God? Talaga nga bang tinutulak natin ang bawat isa na mas mapalapit sa Panginoon? Kasi madalas kapag fellowship, ang nakikita rin, hindi ang Panginoon, kundi yung tao eh. Ay, matsura yung gali. Makanya, nag-murmur ka na. Alam mo yan? Ang hirap sa mananampalataya, kapag hindi natin isinusuko yan, para tayo hindi mananampalataya, that we always putting a label one to another. Wag mo tayong ganun. Kasama na ako doon, lahat tayo. So, fellowship is ordained by God for the purpose of edifying every believer in Christ.
Pag unbeliever, walang fellowship, ha? Evangelism yan. Evangelism. Pero pag kapwa mananampalataya, fellowship yan. Amen? So pag hindi tama ang paglakad, let us consider what type of attitude and strategy ang pwede natin gawin towards a Christian or a believer na hindi yung tama ang paglakad sa Panginoon. Right? That's how we praise and give glory to the one na siyang tunay na nagkakaroon ng dahilan kung bakit meron tayong fellowship sa bawat isa. Lagi, yun yung pundasyon din eh. It is to glorify God, glorification, and edification of the believer. Tayo po lahat ay tumayo, tayo po yung manalangin. Muli, Ama, kami nagpapasalamat ngayong gabing ito. Salamat, Panginoon, sa patuloy na patnubay. Salamat sa lakas. Samahan niyo po kami, Panginoon. As we live your word, Father God, help us. Not just to listen to it. Hindi lang para mapakinggan namin ito. Para pagkatapos mapakinggan ay makakalimutan. Pero higit sa lahat, ito po ay aming maisabuhay. Salamat po ng marami, Ama. Papuri pa sa salamat ang ibinabalik namin sa iyo. Pangalan ni Jesus. Amen and amen. Salamat po at magandang gabi sa atin po.